disaster zone ang dinatnan kong General Santos City nitong Miyerkules. May mga building o gusaling gumuho. Bagamat tuloy pa rin ang gulong ng buhay, maraming pamilya ngayon ang nagluluksa para sa mga buhay na hindi na isalba. Oh! Ito ang mga iniwang bakas ng 7.8 magnitude na lindol, pinakamalakas na tumama sa ating bansa sa nakalipas na kalahating siglo. Dito po sa area na tinatawag na Soc Sargent o ang South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani Province at ang General Santos City, kung saan po naitala ang epicenter o sentro ng lindol. Kasing lakas daw po yan ng lindol na tumama sa Luzon taong 1990. Bagamat ayon po naman sa rehistro ng US Geological Survey, ito raw ang pinakamalakas na lindol na tumama sa Pilipinas sa loob ng 50 taon. Ang ipinagpapasalamat na lang ng marami, nangyari ang lindol umaga ng Lunes. Nakapasok na ang mga bata sa first day of classes, bagamat wala pa sa loob ng kanilang mga classroom. Sarado pa rin ang mga mall at commercial establishments. Kung nagkataon, baka mas marami pa ang nagbuwis ng buhay. Minatrap! Tao! Minatrap! Pati ang Lake Holon sa South Cotabato, niyanig. Olo! Bas! Wait. Wala lang slide sa campsite. Wala sa kulip pa dyan. Ang sementadong pantalan sa Balut Island sa Davao Occidental, nabiyak. Halika na! Halika na! Ang General Santos International Airport isinara matapos ang lindol. Bumagsak ang kisame nito. Isa pa ho sa mga makikitang epekto nitong lindol ay itong mga malalaking bitak ng lupa dito po mismo sa General Santos City. Ang sabi ho kasi nila, yung lindol daw po na tumama rito ay sanhi ng paggalaw ng Cotabato Trench na isa raw ho sa pinakaaktibo dito sa ating bansa. Kapansin-pansin lang po na yung mga nagtamo ng medyo matinding pinsala, yung mga konkretong istruktura, katulad nga ho nitong grocery na ito. Sa loob po ng grocery na ito, 4 ang naipit ng lindol. Yung isa nakaligtas, may 2 na-recover ng patay. Meron pa pong isang missing as of today, Miyerkules, June 10. Ang bukod tangi namang nakaligtas sa pagkakatrap sa gusaling ito, si Jmar. Hanggang ngayon, sariwa pa sa kanyang alaala ang bangungot na kanyang nalusutan. Paano ka nailigtas? Sa pushcart, pati yung timbangan. Pero ipit na ako nun, ma'am. Yung pwesto ko nun, ma'am, parang tinapan na nakaganyan na lang, ma'am. Tapos, hindi ka nakatakbo palabas, di ba? Kinuha ka nila dun sa loob. Yes, ma'am. Mga 40 minutes before pa ako maligtas. Ang nasa isip ko nun, ma'am, na dapat mabuhay pa talaga ako, ma'am, ba? Malapit lang dito sa gumuhong grocery, meron namang inilagay na parang mga tent para po dun sa mga kamag-anak ng mga naipit sa loob. Umaasa na sana may makuha pang buhay mula doon sa guho. Diba ang nanay tingin sa anak na nawala. Dapat ako ang unang mamatay, hindi sila. Hanggang noong Miyerkules, umaasa sina Morphy na makukuha mula sa guho ang kanyang kapatid na si Babylin.
Manager ng grocery na mula Cotabato City, napunta lang daw dito sa General Santos City para magsagawa lang ng tinatawag na stock inventory. Nakalabas na raw sana ang kanyang kapatid noong lumindol pero bumalik pa sa loob para tumulong sa mga natrap hanggang pati siya hindi na nakalabas pa. May gusto ho ba kayong sabihin sa mga nagre-rescue? Sana po agaran na pong makita yung kapatid namin. Simula nung nangyari, 3 araw na ngayon, wala pa ring resulta, hindi pa rin siya nakita. Sana po buhay pa po siya. Dasal ano ho? Oh, Oh, inshallah. Assalamualaikum warahmatullah. salamat. Kinagabihan, sa wakas, nahanap na si Baby Lynn na noon malamig ng bangkay. Ito daw po si Nana, isang rough collie. Nakatulong daw po sa paghahanap ng 2 missing na naipit dito po sa grocery. Yun lang, patay na nung nakuha yung mga bangkay. Pero good job, Nana! Good job! Sa viral videong ito, makikita ang paglabas ng mga service crew ng isang fast food chain na nasa 3 palapag na commercial building. Ilang segundo lang, gumuho ito na parang kastilyong buhangin. Hanggang lamunin ng alikabok ang paligid. Ito na lang po ang naiwan o natira. Kapansin-pansin lang po na yung katabi naman niyang gusali, okay. Pati ho yung simbahan dito po sa kabilang bahagi ng fast food chain. Kumusta po yung operations nyo dito? As of now, ma'am, naka-red alert status po yung Bureau of Fire Protection kasama po ng mga ibang agencies. Naka-deploy po lahat sa mga areas natin dito within Region 12. Nagsagawa ng search and rescue ang Bureau of Fire Protection sa gumuhong gusali. Sa loob, nakita nila ang bumagsak na kisame at iba pang mga parte ng istruktura. Naroon din ang isang lalaking nakasuot ng dilaw na parang may sinisilip. Online, napagkamalan pa siyang kawatan. Yun pala, isa siyang bayani, si Tatay Ramon, na nakapagligtas ng 2 tao mula sa gumuhong gusali. Paglakas ng lindol, doon ako dyan sa katrabaho sa City Hall na bago. Tapos sigaw yung kasama ko na yung bumuo. Nakatrain ako sa Philippine Army sa reservist. Pagpunta ko doon sa tapat, may nakita ko sa salamin, may kaway-kaway doon sa salamin, sarado. Tinulungan namin na ibain yung pinto. Kaya nakalabas yung matanda na babae. Bumalik ako doon, sumigaw ako kung mayroon pang tao sa loob. Tay, salamat sa ginawa ninyo ha. So may 2 buhay po kayong naisalba dito po sa Lindol. Sa isa sa mga nag-viral na video nung kasagsagan po nung lindol, yung kuhang-kuha po yung panic ng mga bata, pati na ho yung mga teacher, mga magulang. Dito ho yun nangyari sa Dajangas West Central Elementary School. Nag-start kami ng flag ceremony 7 o'clock. Before 7 o'clock, meron kasi kaming pa-surprise sana sa mga bata, yung mascot. Papasok na sana, papunta doon, biglang Hindi na ho nila nakita yung mascot. parang dito lang banda yung mascot. Oo, tas lumindol na. Ano hong movement? Malakas talaga. Paano pa? Sideways? Parang pag ganon, tapos So all Yes, directions. Oh. Saludo sa mga guro katulad ni Teacher Nika na may presence of mind na nagawang yakapin ang kanilang mga estudyante para protektahan sa lindol.
Paano nyo pinakalma yung mga bata? Nung training po namin for mga earthquake drills, kailangan po namin unahin yung kapakanan ng mga bata po. Yun po, the cover and hold, then yung body po namin mismo ang aming pinang-cover po sa mga bata. Kahit alam naman po namin, hindi po namin makakover ang lahat. Paano nyo na-manage po yung sitwasyon na lumilindol, sumisigaw yung mga bata? Unang-una po is yung presensya po talaga. Kahit po, ako mismo, ang anak ko nandyan lang po sa labas ng gym, dyan po ang room niya. Pero inuna ko po yung 44 students ko po na isalba. Libo-libo pa ring aftershocks ang naitatala. Pagkatapos ng lindol, ang ilan nasasanay na lang daw. So, anong ginagawa nyo pag malakas pa rin yung aftershocks? Hilo na po kasi kami. Pero yun lang, nakikiramdam kami kung magsishake na malakas. So, hanap na naman kami na safety. Sira din. Mukhang ano kaya ito, dumaan dito yung yung fault line. Hindi lang mga commercial establishment o mga matataas na building ang tinamaan ng lindol. Pati na mga bahayan. Kamusta po kayo rito? Ito po. Natamaan ho ng gusto yung bahay nyo. Oo. Parang napagitnaan eh. Kasi sa downtown, may mga buildings Yes, na po, na-damage yes po. pero walang masyadong bahay. Pero dito sa inyo, daming tinamaan pala dito sa subdivision. Nakakapagtaka rin po. Parang may dinaanan lang talaga yung lindol, no? Opo. Yung iba namang bahay, okay naman. Bali, 7 houses po yung affected. Ganito rin po ang itsura ng mga ibang bahay kaya. Oo. Ito, Anong speculation nyo? Anong theory nyo? I don't know, may nagsasabi na anong fault line. Kamusta kayo ngayon? Siyempre, kailangan mag-move forward kasi mahirap naman pag malugmok lang kami dito. Kailangan namin mag-isip ng paraan. May tinatawag kasi tayo na earthquake wave. Ang earthquake kasi may dinadaanan talaga yan. Kung yan na line na yan, medyo malapit siya or adjacent, yun yung talagang malakas. And then kung nakapatong pa yung gusali mo sa wave na yan, talagang may patutunguhan yung building mo. Yung age ng building, yes. Factor yan. Unang-una, paano sila na i-construct? Pagsunod sa building code, paggamit ng tamang materyales. Pangalawa, yung klase ng lupa, kung saan sila naitayo. Pagka nagkaroon ng isang malakas na earthquake, ang mga struktura na nakatayo sa isang malambot na lupa, sila ay nakakaramdam o nakaka-experience ng mas malakas na paggalaw compared sa mga buildings na nakatayo sa mga matigas na bato. Yung fault naman na gumalaw ay offshore, so malayo siya. Yung energy na nirelease ng fault nito ay pare-pareho kayong naramdaman. Yun lang, yung response ng paggalaw ng lupa magkakaiba. Ang naitalang epicenter o sentro ng lindol ang Sarangani, katabing probinsya ng General Santos. May ilang araw ding hindi maabot ang bayan ng Glan kung saan 12 ang namatay. Ilan sa mga ito natabunan ng landslide. Marami sa mga kalsada at tulay, bitak-bitak at sira-sira pero tinambakan ng lupa para makadaan ang mga sasakyan. Una-una, na-trap kami dito sa Malapatan, tapos babalik sana kami paglan. Hindi kami kadaan dito, yung clearing operation kami dito ngayon. Marami sa mga residente nagugutom na raw kaya nanlilimos sa gilid ng kalsada. Maghintay kami para may maawa sa amin na tumulong sa amin kasi kailangan kami ng tubig at saka bigas kasi hindi kami makadaan na bumili sa Glan kasi sira ang daanan namin. Ang lumang munisipyo ng Glan, pinadapa rin ng lindol. Ang katapat nito, ang ginawa ngayong evacuation center. Hindi na matulugan yung bahay namin. Sana po matulungan po yung mga wala ng matuluyan na bahay. Ang bahay na ito sa coastal barangay ng Glan nahati. Ang katabi, halos mapulbos. Kabilang sa mga nadaganan ng pader, si Mary Joy na pilit daw iniligtas ng 15 anyos niyang anak na si Ayesha. Nakayuko naman siya sa kanyang nanay. Binaklas namin yung simento para makuha sila. Nadala pa raw ang mag-ina sa ospital. Pero si Ayesha, kalaunan, namatay. Naipasok pa sa ICU ng ospital si Mary Joy
Pero nito lang Biyernes, binawian na siya ng buhay. Wala namang sakit sa puso. Pagdating ko rito, natubuhan na. Hindi yan, mahal ko yung anak ko. Yung gustong tumulong sa akin, tumulong. Hindi naman pera yung gusto ko, basta pangpalibing lang. Si Nanay Visitasyon naman, hindi pa rin maproseso o mawari ang pinagdaanan niyang trauma. Lalo't personal daw niyang nakita kung paano nabagsakan ng pader ang dalawa niyang apo at manugang niyang si Karen. Sige naman ako aginor, gadi naman ko katindog. Kusog na kayo ang linog na. Pag singgit na ko, naya ni Ari, matabang po ba? Pati naman akong singgit, nahagsa atong duha ka, kuan diha ka, siminto. Pag mahagsa ato, ingon man tong inahan, tabang ma. Ang balain naman ni Nanay Visitasyon na si Ronnie, pilit ding hinanap sa gitna ng guho ang kanyang anak na si Karen kahit napakadelikado. Hindi ko kasi alam sir ang gawin ko eh. Kung ano gagawin ko sa aking apo at saka yung anak ko sir eh. 3 sila. Yung babae, nadala ko daw sa emergency. Sana tanggap kayo lahat. Doon na kayo sa taas. Kahit masakit sa amin, sir. Ganyan talaga, sir. Si Richelle, dobleng kamalasan daw ang inabot nung araw na yon. Matapos kasing malindol ang kanilang bahay, nasunog pa. Pagpahinga muna ako dyan sa labas. Ako naglinis, may tao man dyan, pinatulong ko doon. Umakyat siya sa taas, nakita ko siya, nagsigarilyo siya. Ang nervous talaga ako. Yung lindol pa lang, tarantan ako. Tapos, dinagdagan pa yung sa sunog. Hindi lang bahay ang natupok, pati na ang maliit niyang tindahan. Hindi na mapapakinabangan. Hindi na. Baguran ko dyan. Tindahan pa naman yun, tayang. Wala akong hanap buhay. Hayaan ko na lang kasi at least buhay ako. Ayon sa PHIVOLCS, ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao, bunsod ng paggalaw ng tinatawag na Cotabato Trench, na isa raw sa pinakaaktibo sa buong Pilipinas. Noong 1976, nagkaroon ng isang malakas na lindol, magnitude 8 or magnitude 8.1. Ang nag-cause din ng earthquake nito ay yung Cotabato Trench. Magkaiba lang sila ng segment. Naglabas ng animation ang Princeton University sa Amerika ng 7.8 magnitude na lindol na nangyari dito sa Pilipinas. At hindi lang pala sa Mindanao naramdaman ito, pati na sa buong mundo. Ipinaliwanag ng geoscientists ang nangyaring lindol na parang naghulog ka raw ng bato sa isang tubigan o pond. At dito makikita ang tinatawag na ripple effect. Ano ba ang magiging epekto sa atin ng worst case scenario sa Metro Manila? Tinitingnan natin ay ang paggalaw ng West Valley Fault. Pagka ito ay gumalaw, ito ay kaya niya mag-generate ng up to magnitude 7.2 and then intensity 8. Walang makapipigil sa lindol. Hindi rin mahulaan kung kailan ito darating. Ang pwede lang gawin, paghandaan ito para maiwasan ang pinsala at pagkamatay. Hoy! Alalawan!